Aralin kita. There was one time na nagabat ko kay Ma'am Jans na buligan tani. So I tried to campaign sa mga senior organizations, mga senior sila, hindi pa ko yan. Ang ginimo ko, I actually reproduced the applications. Nag-ambal ko nag-ambal. Then yes, kami ang mga reactions. But sad to know that when I monitored it again, sa isa namang meeting, daw duwa lang out of the total na kadamo sa mga nga nag-attend sa meeting. So anyway, ang ginalan daw ko manina nga amo na. It seems nga daw ulat nga ang ito mo gitag buligan mo gidulong mo gito sa bilat kag ikaw pa na makuan sa application, which probably is one reason, no? And tama ng proseso or kita yung mga kinahanglan, but di ka kakita, libre laboratorio, libre medisina, kanami isang offer sa packages nga ang wala ka nag-apply. So I guess on my personal though unsolicited advice or suggestion, you considered having regional awards for the LGUs. Kaya po ng mayor, subong niya, priority niya kung magambal ka nga may award na, di ba, uptick magulang. No? Like regional awards, which means that municipalities will compete, like top 3 or something like that. So, sigurado ulang din na sila. And I guess ang mga provider, ara na malana yan. Even ang idatgog nga madabot mo, way pa ni way man na ginabuksan, ginapamangkot mo isa. Anyway, that's my suggestion. So, proceeding to my question, YACAP can be, correct me if I'm wrong, can be availed only by those with basic ward accommodations. Basta private ka, hindi ka naka-avail. Okay. Sir, YACAP only. YACAP. Oo, but before I answer the YACAP, sabto ko to aning duha mo to ka concerns, suggestions. Of course, Sir Manny, acknowledge mo mga dugay ng aton. And thank you very much, no. Ang una to kung nga wala sila nag-apply, no, hungiton mo na lang. Just in case, sir, kung may mga you just give me a call or text, i-forward mo lang, and then give my official number para kaya direct, no? Or they can email also our office. Kaya kami ma-facilitate. Because we would want na madako pag idang aton na yakap and then gamot providers natin. Wala problema kay official man na siya, no? Atong isa mong pagid nga atong awards, yes, ara na plano na kami in one of our meetings together with our division heads ni nagplano na kami nga there will be on parang YACAP Summit and then dila kami mahatag awards. And aside from that, we are also in constant negotiation with governors. Kay siyempre sila ning balang local chief executives may say because they have the resources, no? And also with the ILG na maging part siya also sa seal of local governance, no? May mga initial discussion na ang aton nga field operations si Sir Juni. And itong regarding sa YACAP, no? The YACAP is primary care, no? Pwede mo na siya ma-avail sa RHU, City Health Office kung sa syudad ka, or any hospital na sa mga OPD areas nila, no? Not necessarily na ma-admit ka, i-avail mo lang na siya, pamangkuton nyo lang kung YACAP accredited. Kaya may signage naman na, ginamonitor man na sa amon nga team, kung may YACAP signage sila nga YACAP accredited, so pwede ka na dira ka-avail sa ibo nga YACAP primary care services mo. Ito na-mentionaran ko, libreng konsultasyon, laboratory, and medicines, no? Not all libre, depende sa assessment sa imo nga doctor. Would you like, Sir Judy, to add on the upcoming awards? Yes, sir. Sir, thank you. No? Doon naka-align ko at sir ang vision. No? This coming October, sir, dito sa mga LGUs na supportive sa aton, we will acknowledge the support of the YACAP accredited facilities. May mga criteria kita, may level sa, may categories ang award para daw mas malipay man sila and then to encourage more support. I-invite naman kamo tanan nga media, ma'am, no? Invited sila. All stakeholders. Tapos dito sir sa YACAP,
may distinction ining yakap kaysa sa inpatient. Okay, ang yakap is for every Filipino, healthy or not, no? Pwede kita ka-avail, kaya ang purpose niya, wala pa kita yan nagmasakit, i-avail na nato, no? Actually, kami sa PhilHealth, may required kami tanan, no, para mas mapil na mo ang ginabligyan na mo, no, na produkto. Kami tanan sa PhilHealth Regional Office, registered sa amon preferred nga yaka facility, kag na gina-encourage kami mag-avail first patient encounter, kay without even going to hospital to get admitted, ma-avail na kami sa among benefit. And ako personally na-appreciate ko, no. Sir Manny, ako pag nagkakalas na Sir Manny, kay iba na yung vitamins ang may maintenance, may sound effect ng yung bulong. Amo na siya, sir. Thank you, sir. Okay, follow up to that. Alam mo, natural sa atin, isa pwede man sa ward, pero magpa-private kit, mas hindi kasaran. So, have you, if there's any, have you considered discussing it with the DOH to upgrade the ward accommodation ng mga hospital? I mean, hindi nyo man rolyo, but I guess kung kasi may ara na nakadiscuss ka mo with you. Western Visayas daw mayo, hindi dyan, ang ward nila daw nag-improve. Sa una, hindi git mapuslan. Ang Okay. Sige, thank you for that suggestion, Sir Manny, no? Yes, sa part sa mga monitoring na kay ay actually sa under the quality and assurance namon nga section, ma-monitor magid kami, no? And para masigurado gid naman nami ang appropriate nga service, medical treatment ang hatag sa aton nga mga miyembro. But that's siguro ko may mga other pa with the DOH. Yes, partner ba nato ng DOH? We can also mention. Okay, and my last question is, sa una, ang OFW, ang di sila makabalik, ay required to present sa PhilHealth nga payment. Subong daw ay na. Why? What's the reason for that? Under the law nato, no, may ara nga responsibilidad kita nga magbayad, no? Whether OFWs ka man or employed ka man or self-earning individuals, no? Sa OFWs na case, may mga ara lang siguro nga may ara mga arrangements nga ara din na siya yung ato nga policy, no? Amo na gani nga it's in not ang premium nato is not in the form of tax. So kung ano ang availability sang isa ka OFW mabayad siya before siya mag-out. Sa una, mandatory siya, pero gin-remove na siya natin because of certain arrangements sa taas na nga level, no? Sa babaw na nga level. And kami continue gihapon ang amon nga pag-encourage sa aton ng mga OFWs to pay their premium payment. Amo tong hamba naton ang shared responsibility, may income man sila ng kasarang, ihatagan Manila, bulig ang aton nga mga indigents nga wala ga bayad pero ga-avail sang services. Di na namon ginakuha, no, sa ginakolect naton nga premium, no, sa OFWs man, employed sector man o self-earning individuals. So ang abon lang kung ano man to ang arrangement sa babaw, gahulat man lang kami, but na-remove na to siya ang mandatory. Ang mandatory, no? Sir Junie, would you like to respond? Initially mandatory maging sir, no? Kaya yung provisions ng law. And then here comes the COVID. Siyempre, insensitive man si PhilHealth kung despite the COVID situation. Sir nga daw, medyo na-relax gawa si PhilHealth to impose contribution sa mga OFWs. Pero there's no such thing as indula kung law ang istoryahan. The law still says nga duwa lang ang kategorya sa natin na membership. Contributing, direct contributor kag indirect. Pagka indirect, mo itong mga sektor nga wala capacity to pay, such as mga 4-piece beneficiaries naton, and then mga senior citizens, example. Pero ang OFWs na belong sila sa contributing members. So as of now, ara man ang gyapon ng pulisiya na they have to pay.
So galing kay especially kung ang balto ni ma'am nakagwa na mabudlay man mag pangita sa ila to. Pero we have people sa offices naman which we call them PAs man. There are somebody nga nagatutok sa pag-handle sa accounts bilang mga OFWs. Gina-encourage, gina-inform sila, gina-email. Tapos we do attendance to their meetings.